sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa katatapos lamang na Milan 2026 naval exercise na ginanap sa India, muling ipinakita ng Philippine Navy ang matibay at patuloy nitong kahusayan sa larangan ng anti-submarine warfare o pakikidigma laban sa mga banta sa ilalim ng dagat. Ayon sa ibinahagi sa opisyal na pahina ng BRP Miguel Malvar, FFJ-06, sa isinagawang Combined Anti-Submarine Warfare Exercise, kapansin-pansin ang naging pagganap ng barko at ng kanyang tripulante. Sa gitna ng iba't ibang sasakyang pandagat mula sa iba't ibang bansa, ang barkong Pilipino ang naiulat na nag-iisang nakapag-detect at posibleng nakapag-localize ng target na submarino, isang layuning sadyang mahirap makamit lalo na kung ang target ay aktibong nagtatangkang manatiling hindi matukoy. Ang naturang submarino ay pinaniniwalaang kabilang sa hukbong dagat ng Indian Navy, isang puwersang kilala sa paggamit ng makabagong teknolohiya at mahuhusay na taktika sa ilalim ng dagat. Ang matagumpay na pagkakatukoy dito ay hindi simpleng tagumpay lamang. Ito ay malinaw na patunay ng mataas na antas ng kasanayan, disiplina, at koordinasyon ng mga tauhan ng Pilipinas sa isang napakakomplikadong larangan ng digmaang pandagat. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpapanatili ng bagong henerasyon ng mga mandaragat at opisyal ng Philippine Navy sa mga tradisyong iniwan ng kanilang mga nauna. Dekada na ang lumipas, ngunit ang kakayahan sa pagtuklas, pagsubaybay, at kung kinakailangan, pag-neutralize ng mga banta sa ilalim ng dagat ay nananatiling buhay at pinagyayaman. Hindi lamang ito bunga ng modernong kagamitan, kundi ng masusing pagsasanay, karanasan, at dedikasyon sa tungkulin. Sa katunayan, ang pangyayaring ito ay tila pagbabalik-tanaw sa isang makasaysayang insidente noong dekada 1950 sa baybayin ng Quezon Province. Noon, isang hindi matukoy na contact sa ilalim ng dagat ang nadetect at aktibong hinabol ng RPS Samar, isang barko na kabilang din sa Malvar-class corvette. Ang pagkakatulad ng dalawang pangyayaring ito, na parehong kinasasangkutan ng mga barkong may pangalang Malvar, ay tila nagpapahiwatig ng isang tuloy-tuloy na pamana ng kahusayan sa anti-submarine warfare sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang anti-submarine warfare ay hindi basta-bastang larangan. Ito ay isang napaka-espesyalisadong disiplina na nangangailangan ng kombinasyon ng teknikal na kaalaman, matinding pagsasanay, at praktikal na karanasan. Ang mga sonar operator, halimbawa, ay kailangang makapag-analisa ng napakaraming tunog sa ilalim ng dagat, mula sa ingay ng makina ng barko, galaw ng mga isda at balina, hanggang sa mga likas na tunog tulad ng lindol sa ilalim ng dagat. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan nilang matukoy kung alin ang tunay na banta. Ang kakayahang ito ay hindi natututunan sa isang iglap. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng mahabang panahon ng pagsasanay at aktwal na operasyon. Kaya naman ang tagumpay ng BRP Miguel Malvar sa naturang ehersisyo ay hindi lamang simpleng resulta ng teknolohiya, kundi bunga ng pinagsamang husay ng tao at makina. Dagdag pa rito, ipinapakita rin ang pangyayaring ito na ang sonar suite at iba pang suportang sistema ng Malvar class ay maituturing na maaasahan at epektibo. Sa modernong digmaan, ang teknolohiya ay mahalaga, ngunit ang tunay na lakas nito ay nakasalalay sa kakayahan ng mga taong gumagamit nito. Sa kasong ito,
Malinaw na ang kombinasyon ng makabagong kagamitan at mataas na antas ng kahandaan ng tripulante ay nagbunga ng isang kapani-paniwalang kakayahan sa anti-submarine warfare. Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong mga tagumpay ay may malaking implikasyon sa pambansang seguridad. Sa isang rehiyon kung saan patuloy ang pag-unlad ng mga kakayahang pandagat ng iba't ibang bansa, mahalaga na ang Pilipinas ay may kakayahang tuklasin at tugunan ang mga potensyal na banta sa ilalim ng dagat. Ang pagkakaroon ng isang epektibong anti-submarine warfare capability ay nagsisilbing pananggalang laban sa mga lihim na operasyon na maaaring magdulot ng panganib sa soberanya at seguridad ng bansa. Sa huli, ang ipinakitang galing ng Philippine Navy sa Milan 2026 naval exercise ay hindi lamang isang panandaliang tagumpay. Ito ay simbolo ng patuloy na pag-unlad, profesionalismo, at dedikasyon ng mga Pilipinong mandaragat, isang patunay na ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digmaang pandagat ay patuloy na lumalakas at umaabot sa pandaigdigang pamantayan. Dumako naman tayo sa isa pang balita. Sa ating bansang Pilipinas na palaging dinadaanan ng malalakas na bagyo, matitinding sama ng panahon, at iba pang likas na kalamidad. Mahalagang maunawaan na ang mga kagamitan at sasakyang binibili ng Armed Forces of the Philippines ay hindi lamang para sa depensa at labanan. Malaki rin ang papel ng mga ito sa pagtulong sa mga mamamayan tuwing may sakuna, sa pamamagitan ng humanitarian assistance at disaster response. Isa sa mga magandang halimbawa nito ay ang mobile kitchen o mga lutuan sa sasakyan. Bagamat orihinal itong ginawa upang magbigay ng pagkain sa mga sundalong nasa operasyon, napakahalaga rin ang gampanin nito sa pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng kalamidad. Kapag may bagyo o lindol, mabilis na naipapadala ng AFP ang mga mobile kitchen upang makapagluto ng mainit na pagkain para sa mga evacuees. Ang ganitong uri ng tulong ay hindi lang basta pagkain, ito ay simbolo ng pag-asa at malasakit sa mga Pilipinong dumaraan sa hirap. Maganda ring banggitin na lokal na gawa ang mga mobile kitchen na ito. Ibig sabihin, hindi lamang nakatutulong ang AFP sa pagresponde sa kalamidad, kundi nakatutulong din ito sa lokal na industriya at sa mga manggagawang Pilipino na gumagawa ng ganitong mga kagamitan. Sa ngayon, dumarami na rin ang mga local government units o LGUs na sumusunod sa ganitong sistema. Marami na ring lungsod at probinsya ang nagsisimula ng magpagawa ng sariling mobile kitchen bilang bahagi ng kanilang disaster preparedness plan. At ayon sa Bonsqueo PH, isang grupong nagmamasid sa modernisasyon ng AFP, dapat daw ay maging standard equipment ito sa bawat LGU upang matiyak na kahit anong sakuna ang dumating, may mainit na pagkain ang mga apektadong mamamayan habang hinihintay ang tulong ng pambansang pamahalaan. Bukod sa mobile kitchens, isa rin sa mga makabagong kagamitan ng AFP ay ang mobile ambulance. Marami sa mga ito ay nakabase sa Humvee platform, mga sasakyang kilala sa tibay at kakayahan kahit sa masamang daan o kondisyon. Ginamit na ang mga ito sa mga combat operations tulad ng Marawi Crisis noong 2017, ngunit ngayon ay ginagamit na rin bilang mobile medical response unit sa panahon ng kalamidad. Sa mga pagbaha, landslide, o lindol, nagiging unang tulong medikal ang mga mobile ambulansya na ito, nagbibigay ng agarang lunas at pag-asa sa mga nasugatan. Ngunit ayon sa Bonsqueo PH, hindi lamang dapat huminto dito ang AFP. Iminumungkahi rin nila na magkaroon ng mobile field hospitals, mas malalaking bersyon ng ambulansya na kaya nang gamutin ang mas maraming pasyente sa mismong lugar ng sakuna. Maaari itong itayo sa malalaking truck platforms, at magiging malaking tulong sa mga lugar na mahirap marating o kung saan sira ang mga ospital dahil sa lindol o bagyo.
Isa pang mahalagang mungkahi ay ang pagkakaroon ng mga hospital ships o mga barkong ospital. Ayon sa Bones QPH, ito ay dapat na i-pattern sa mga landing platform dock vessels ng Philippine Navy, gaya ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Ang ganitong mga barko ay kayang magsilbing floating hospitals tuwing may malawakang pinsala sa bansa. Halimbawa, kung gumuho ang mga gusali ng ospital sa isang rehiyon, maaaring doon dalhin ang mga pasyente upang tuluyang gamutin at alagaan. Maganda rin na ang mga ganitong barko ay may helicopter hangars, kaya't pwedeng gamitin sa airlift operations, mabilis na pagsundo ng mga pasyente mula sa mga liblib o lubhang apektadong lugar papunta sa barko kung saan makakatanggap sila ng agarang gamutan. Ang ganitong sistema ay makapagbibigay ng mas mabilis at epesyenteng tulong medikal sa mga nasalanta. At syempre, hindi natin maaaring kaligtaan ang usapin ng heavy lift helicopters, isang proyekto ng AFP na matagal nang naantala. Bagamat napakalaking tulong ng mga Black Hawk helicopters na kasalukuyan ng ginagamit ng ating Air Force, iba pa rin ang kakayahan ng mga heavy lift helicopters tulad ng CH-47 Chinook o iba pang katulad na modelo. Ang mga ito ay kayang magsakay ng mas maraming sundalo, kagamitan, o relief goods sa isang biyahe, at mas matatag sa mga masamang kondisyon ng panahon, kaya perpekto hindi lang para sa military operations, kundi lalo na sa disaster response missions. Ang katotohanan ay hindi mawawala ang mga natural na kalamidad sa ating bansa. Dahil tayo ay nasa Typhoon Belt at Pacific Ring of Fire, laging may banta ng bagyo, lindol, at iba pang sakuna. Kaya mahalaga na ang ating pamahalaan ay patuloy na magpatibay ng kakayahan ng AFP hindi lang sa aspeto ng depensa, kundi sa mabilis at organisadong pagtugon tuwing may kalamidad. Hindi sapat na may relief goods lang, kailangan din ng logistics support, medical response capability, at mga kagamitang makapagliligtas ng buhay sa loob ng ilang oras matapos ang sakuna. Dito natin makikita na ang mga proyektong modernisasyon ng AFP ay hindi lang tungkol sa armas o tangke, ito ay tungkol din sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya sa susunod na marinig natin ang tungkol sa mga bagong barko, helicopter, o sasakyang binili ng AFP, alalahanin natin, hindi lamang ito para sa digmaan. Ito ay para sa ating kaligtasan, para sa ating kapwa, at para sa isang bansang handang tumulong sa sarili tuwing dumarating ang unos.